So, since natapos na tayo sa CE introduction, natapos na rin tayo sa BJMP manual, huwag kang malilito, Beb, kasi Bucor manual na tayo. Okay? Huwag malilito, Bucor manual na tayo. Okay? RA 10575 or otherwise known as the Bureau of Corrections Act of 2013, ito yan, RA 10575. Okay? Provided for the modernization, professionalization, and restructuring of the Bureau. Additional information, ang Bucor, no, ang Bureau of Corrections ay tinawag sa board exam na Bureau of Prisons. Yan. Tinawag din siya sa board exam na Bureau of Prisons. Baka kasi mamaya di mo makita yung Bucor or yung Bureau of Corrections, magtaka ka. Diba? Alam naman natin, di ba? Usually, alam natin yung pinagkaiba talaga ng jail and prison. Pero yun nga, para hindi ka malito, ang isipin mo na lang, ang BJMP ay sa jail. Ang Bucor ay sa prison. Para di ka malito. Kasi pag first time mo lang ito marinig, baka mamaya mapagpalit mo silang dalawa. Si BJMP, 1 day to 3 years ang penalty. Si Bucor ay 3 years and 1 day pataas. Bakit 3 years and 1 day? Kasi nga, tingnan mo dito. Ayan o, sentence to more than 3 years. Kasama ba ang 3 years? Hindi. Kaya 3 years and 1 day pataas. Pag kasama ang 3 years, ibig sabihin sa BJMP yan. Pero pag more than 3 years, sabi ko 'di ba kanina, more than, nauuna ba yung number? Pag nauuna ang number, tsaka lang siya kasama. Pero pag hindi nauuna yung number, hindi siya kasama. Okay? More than 3 years, ibig sabihin 3 years and 1 day pataas. Okay? Sila ang in charge, ang Bucor ang in charge sa safekeeping and reformation. Okay? Okay. Ayan o. The Bucor is tasked to safekeep and rehabilitate PDL by providing opportunities for reformation, decent environment, and secure settings. Parang ano lang yan eh, parang katulad lang yan sa BJMP na pinag-usapan natin. 'Di ba sa BJMP, ang nakalagay doon is safekeeping and development, no? Dito naman safekeeping and rehabilitation. Okay? Ano ba yung purpose of confinement? Bakit ba kinukulong yung mga nagkasala? A person is committed to prison because to segregate him from society. Malamang doon siya gumawa ng hindi maganda, nakasakit siya sa community, therefore, kailangan natin siyang alasin sa community. No? Para hindi na siya makapanakit pa. 'Di ba? Ganon. Ihihiwalay mo siya, i-segregate mo siya from his or from society. Okay? Next, to rehabilitate him so that upon his return to society, he shall be a responsible and law-abiding citizen. Paulit-ulit-ulit na tayo, kailangan hindi lang siya sinesegregate from society, kundi habang nasa loob siya ng kulungan, ay nire-rehabilitate din siya doon. Tinuturuan siya ng mga iba't ibang skills, therefore paglabas niya, no, para paglabas niya ng society, maging responsableng mamamayan na siya at maging law-abiding citizen na siya. Kaya hindi lang lagi kulong ng kulong ng kulong. Dapat nire-rehabilitate din sa loob ng kulungan. Yan o. Ito yung dalawang fundamental and interconnected mandato ng Bucor. Parang pinag-usapan lang natin yan sa BJMP. Pero magkaiba sila ng meaning ng safekeeping. Ha? Ang safekeeping kasi, etong dalawa na to ay safekeeping at reformation or rehabilitation. Okay? Pakinggan mo, ang safekeeping dito is ito yung custodial aspect. Yung pagbabantay ba? Diba? Safekeeping, security. No? Pero dito, ang sabi dito, yung bureau dapat ma-ensure nila that the public ensures the public that national inmates are provided with their basic needs. 'Di ba? Kumbaga parang dapat ma-ensure ng Bucor na nabibigyan niyo ng tamang naaalagaan niyo ba sa loob yung mga PDL, nabibigay yung mga basic needs nila, pagkain, tubig, ganyan.
Diba? At completely incapacitated from further committing criminal acts. Part yan ng safekeeping. Yung hindi, may make sure natin, natatanggalan natin ng kakayahan ang isang PDL na mag-commit pa ng criminal acts. At ano pa? Dapat din totally cut off na siya sa kanyang mga criminal networks. Okay? Sabi pa dito, this act also includes protection against illegal organized armed groups which have the capacity of launching an attack on any prison camp of the National Penitentiary to rescue their convicted comrade o comrade. Diba? Yun, kaya siya tinawag na safekeeping. No? Inaalis siya sa community, dapat may make sure nila na incapacitated na yung PDL na yan from committing further criminal acts. And syempre, dapat nabibigay ang kanilang mga basic needs. And also, protection din ito para doon sa mga illegal organized armed groups na merong kakayahan na i-rescue siya doon sa loob. Kaya siya kailangan i-safe keep. Doon kasi sa BJMP, no? Sa BJMP kasi ang safekeeping daw doon is inaalis mo siya sa community para maprotektahan ng community and also para maprotektahan siya from community. Vice versa, kumbaga. Huwag malilito ha. Dito ay pangalawa, reformation. Okay, parehas lang no? Parang parehas lang Development doon yung welfare sa BJMP. So, reformation. Ito yung rehabilitation aspect niya. Binabago nga natin dito. Ina-amend natin ang kanyang pag-uugali. Tingnan mo. Refer to the acts which ensure the public that released national inmates are no longer harmful to the community by becoming reformed individuals, prepared to live a normal and productive life upon reintegration to the mainstream society. Diba? Ito, dapat babaguhin na ang pag-uugali ng isang PDL. Bakit? Para ma-ensure the public that release national inmates, hindi na sila harmful sa community pag pinalabas sila dyan. Bakit hindi na sila magiging harmful? Kasi nga, nabago mo na yung pag-uugali. Nabago mo na yung inner self niya. Diba? Nabago mo na yung pananaw niya sa buhay. And therefore, paglabas niya ng kulungan, hindi na siya magiging harmful sa community. Diba? Yun lang yun ha. 2, fundamental and interconnected mandate ng Bucor, safekeeping, and reformation. Ayun lang yun, no? Ito lang yung nasa, kung gusto mo basahin yan, ayun yung nasa manual. Yan, no? Safekeeping and reformation. Yan, ito yung mga ginagawa. Yan, ayan. Pasok tayo dito sa Bucor ranks. Parang katulad lang nito sa, katulad lang nito sa BJMP. Bale, siguro magiging atake ng natin, MacBoard na ratio or pwede natin siyang tawagin na final coaching kasi yung MacBoard naman yon. So, final coaching natin for the MacBoard. Paghahambingin ko yan, pagtatabihin ko yung mga magkakamuka ng BJMP tsaka Bucor para hindi kayo magkandalito-lito. Especially kapag first time nyo lang to narinig. Okay? Kasi gusto kong ibaba yung level ko sa inyo na first time ko lang to narinig. Ako, if ever na first time ko to marinig, ang gusto ko mangyari, pagtabihin sila. Para hindi ako malito na okay, ito yung pang BJMP, ito naman yung sa pang Bucor. Okay, ganun ang gagawin natin ha. Okay, alam nyo na ang Bucor rank, ang rank at posisyon ay magkaiba. Okay, pinagtabi-tabi na natin yan. Ito yung Bucor rank, posisyon nila at sino ang nag-appoint sa kanila. At again, ganun pa din, yung mga pink notes dyan, ayan yung command group para hindi na tayo lumayo. No? Para isahan na lang tayo. Hindi na tayo magkandalito-lito. Of course, merong correction officers, di ba? Mga correction senior officers. Dito na tayo. Tanggalin mo yan para hindi ka na malito. Lalagyan mo lang naman ng corrections yan eh. Tingnan mo, parang almost the same lang naman to doon sa BJMP. Mas sa taas lang yung medyo nagkaiba. Huwag mo munang isama to sa pag-aaral mo. Kasi mabilis lang yung lagyan. Corrections. Okay, corrections. Diba? Mabilis lang yan. Una, alisin na natin to. Dito tayo sa mga commission. Okay, inspector, inspector, inspector. Ganun pa din. 1, 2, 3. Okay?
Inspector, mauuna ulit ang senior at chief. Okay? Sunod ay superintendent. After nun, mauuna ulit ang senior bago mag-chief. Hanggang dyan muna tayo. Okay? Tawag dito, inspector, ang kanyang posisyon ay inspector pa din. 'Di ba? Dito ko madadalian. Si inspector ang posisyon, correction is inspector ay ang posisyon niya ay inspector. Si senior inspector, senior inspector. Chief inspector, chief inspector. Inalis lang yung corrections. 'Di ba? Kaya hindi ka mahihirapan dito. Same lang kay superintendent, senior superintendent at chief superintendent. Okay? Ang next niyan ay si assistant secretary. Kasi ang tawag sa Bucor na pinangmataas sa Bucor ay undersecretary. Diba? Undersecretary yan siya. Bakit siya tinawag na undersecretary? Kasi ganito yan. Diba? Si Office of the President, diba? Office of the President, under niya si Department of Justice. Ano ba ang tawag sa mataas sa Department of Justice? Di ba secretary? Mga kabinete ba tawag dyan? Yan. Ito yung directly nagre-report kay Office of the President. Si DOJ Secretary. Ayan yung pinakamataas ngayon. And then under niyan, sino? Under ni DOJ si Bucor. Kaya ang pinakamataas dito ay tinawag na undersecretary. Huwag ka malilito ha. Ganyan yon. Ganyan yun siya. Under ng Office of the President si DOJ. Under ni DOJ si Bucor. Kaya siya tinawag na undersecretary. Okay. Balik tayo. Si Assistant Secretary, meron niyang 3 na Deputy Director General. No? Sino? Deputy Director General for Admin, Deputy Director General for Security and Operations, and Deputy Director General for Reformation. Dito ka lang medyo magkakandalito dito. Pero huwag ka malito ha. Paulit-ulitin mo lang yan. Basta alam mo, sa Bucor rank, Assistant Secretary. Okay? Assistant Secretary, meron 3 Deputy Director General. 1 for Admin, Security and Operations, and Reformation. Bucor yan. Assistant Secretary. Okay? Pinakamataas si Undersecretary, ang posisyon niya ay Director General. Huwag naman dito ha, ulitin natin to sa ating final coaching. Director General. Kanina dito sa BJMP rank, ang pinakamataas sino? Director General, di ba? Rank niya yon. At ang position niya, Chief BJMP. Di ba? Pero dito, magkaiba. Iba tong Bucor. Undersecretary siya, yung rank niya, at ang position niya ay Director General. Okay? Okay. Itong mga notes na to, parang same lang siya sa district court, sa district na tawag dito, sa district jail, sa municipal jail, city jail, di ba? Ayan yun sa kanila. Colony Superintendent, Colony Assistant Superintendent, and Sub-Colony Supervisor. Okay? Kasi dapat, ang posisyon ng Sub-Colony Supervisor ay Senior Inspector. Ganun lang ha. Okay, hindi naman masyadong importante yan. Yung importante yung kanina na municipal, city jail, mga ganyan. Okay. Tandaan mo lang ha, alisin mo lang yung corrections. Alisin mo lang yung corrections, position na yan. Dito ha, dito. Aalisin mo lang yung term na corrections, position na yan. Okay? Pag may corrections, ibig sabihin rank yan. Okay? At ang assistant secretary, tandaan mo 3 yan. Kasi nga, 3 stars din yan siya. Yun na lang gawin mo pala tandaan. 3 stars yan siya. Deputy Director General for Admin, Security and Operation, and Reformation. And of course, 4 stars si Undersecretary. Ang posisyon niya ay Director General. Ganun pa din, si Inspector ay may 1 anahaw. Si Senior Inspector ay may 2 anahaw. Si Chief Inspector ay 1 sampagita. Si Superintendent naman ay 2 sampagita.
Senior Superintendent ay 3 sampagita. And of course, si Chief Superintendent ay 1 star na yan siya. Diba? Wala silang 2 stars, di ba? Sabi ko sa inyo kanina, wala. Di ba? Nakita nyo sa mga unang part ng video natin, di ba? Wala. Ng lecture natin, wala. Paghahambingin natin, huwag kang mag-alala. Paghahambingin natin yan. Basta tandaan mo lang muna to ngayon. Ha? Okay. Pasok naman tayo sa appointing authority. Etong yan, kaya ko siya hiniwalay ng ganyan, kaya ko siya sinulat ng ganyan, yung magkahiwalayan talaga sila. Kasi nga, itong lahat na ito ay appointed by Undersecretary. Sino si Undersecretary? Si Director General. Siya ang lahat ng mag-a-appoint niyan. Regardless, no, hindi na katulad nung kanina sa BJMP kung sa national headquarters ba o sa regional, mga ganyan, di ba? Dito, itong lahat na yan, appointed by Undersecretary na yan or si Director General. At etong mataas na to, ayan, dalawa na yan, mataas na yan, appointed yan by President, of course. Appointed by President yan. And syempre, sabi ko nga, ang pink notes dyan ay yung command group. First in command si Undersecretary, second in command si Assistant Secretary, Corrections Chief Officer ay third in command, as si Corrections Senior Superintendent, Chief Superintendent rather, si Corrections Senior Superintendent naman ay fourth in command at Corrections Superintendent ay fifth in command. Okay, 5 yan ha. Okay. Next tayo. Ito hindi naman siya masyadong tinatanong sa board exam, kaya bilisan lang natin dito. Okay, kasi ano na siya medyo luma na siya medyo old na siya. Old curriculum pa yan siya tinatanong. So, ang 7 OPPF o 7 Operating Prison and Penal Farm, magmamadali ako kasi nga hindi naman siya masyadong tinatanong. Maganda lang na narinig mo na to para hindi ka mabigla just in case na makita mo to sa tanong o kaya nasa choices, di ba? 7 yan. Name of the facility, location, and yung description niya. Meron tayong tinatawag na New Bilibid Prison, di ba? Sa Muntinlupa, di ba? Yan yun, New Bilibid Prison. Hindi na kasama dito yung old, ha? Bakit? Tawag kasi Operating Prison Penal Farm. Operating. Hindi na kasama dito yung old. Okay? Nasa Muntinlupa yan at meron niyang main insular penitentiary, houses, maximum, medium, minimum security compounds. Okay? Wait lang. Ang minimum ay tinatawag na anong camp yan? Isipin mo lang maluwag. Camp, buka. Diba? Maluwag na yan dyan kasi minimum eh. Camp, bukang, liwayway. Yan. Tandaan mo ha, pag minimum, camp, bukang, luwayway. Kasi nga buka, maluwag. Diba? Maluwag na yan sila. Hindi na masyado mahigpit sa minimum security. And ang medium ay camp, sampagita. Sampagita. Hindi pa nga kasya. Yan, camp, sampagita. Okay. At yung maximum ay dyan ng main building nila. Okay. Next natin is yung Correctional Institution for Women. Of course, CIW, babae lang mang ito, ha? Babae lang. Kaya huwag kang malilito, ha? Pag tinanong ka, baka mamaya, babae pala yung tanong. Babae yung subject sa tanong. Saan daw siya ilalagay? Diba? Baka kasi malito ka. Pag tinanong, Ana is convicted by final judgment of reclusion perpetua, saan siya ilalagay? Baka mamaya sabihin mo, New Bilibid Prison, maximum security. Baka mamaya may ganun choices. Babae yung tinatanong. Pag babae, regardless ha, CIW yan. Okay? CIW yan para yan sa mga female offenders. Initially, sa Mandaluyong City lang yan. Pero ngayon, meron na rin sa Davao and Palawan. Yung sa Davao, under yan ng Davao Prison and Penal Farm. And of course, sa Palawan, under siya ng Iwahig. Okay? Next, dito tayo sa kilalang kilala ng lahat, Iwahig Prison and Penal Farm. Makikita yan sa Puerto Princesa, Palawan. Puerto Princesa City, Palawan. It is known as prison without walls. No? Nakafocus sila sa agriculture and allow some inmates to live with families. No, meron silang ganon na anong tawag doon?
Tanglaw ba yun? O iba sa ibang Tanglaw settlement ba yun o sa iba yun? Basta meron din ang tinatawag na ganun. Pero ang tandaan mo lamang dito sa Iwahig Prison and Penal Farm, prison without walls siya. At isa to sa mga finest prison na meron ang Pilipinas. At meron din yan, tatandaan mo, na tinatawag na 4 sub-colonies, no? Meron yang 4 sub-colonies sa loob, tinatawag yang Central, Inagawan, Montible, Santa Lucia. Kinabisado ko yan? SIMS. Central, Inagawan, Montible, Santa Lucia. Okay. Ito naman, San Ramon Prison and Penal Farm. Actually, this is the oldest facility. Yun ang tandaan mo sa kanya. Oldest facility siya. Nang anong ginagawa dito dati? Dito nakakulong ang mga political offenders. San Ramon Prison and Penal Farm, makikita yan sa Zamboanga City. Meron akong parang nabasa na parang siya, parang Muslim siya na tawag dito, head siya ng sultan, basta something somewhere ganon. Tapos ayaw niyang makinig sa pamamahala ng Spanish during nung sinasakop ng Pilipinas. Kaya siya inano dito. Kaya siya, basta Muslim leader siya. Kaya siya kinulong dito. Okay? Davao Prison and Penal Farm, meron din siyang sub-colony sa PK naman to. PK, Panabo, Kapalong. Okay, nasa Davao del Norte yan. Kilala sila saan? Sa kanilang banana plantations. Kasi maraming dyan maraming mga banana mga puno ng saging. No, sila din ay high income earner. Okay? Next naman si Leyte Regional Prison sa Abuyog, Leyte yan. Ang pinakatatandaan mo dito, this is the youngest prison and fast-growing sila. Wow, fast-growing. Ano yung number of of prisoners? Hindi ba siguro dahil marami silang kinikita kahit nakakatayo lang sa kanila. Kasi bago pa lang to eh. Next is yung Sablayan Prison and Penal Farm. Meron din sub-colonies yan. Tawag ko naman dyan ay CPPY. Okay, Central Pusog Pasugi, Yapang. Sa Sablayan Occidental Mindoro yan. Ang tatandaan mo naman dito, ito yung nearest in Manila. Ayan ang pinakamalapit sa Manila. Sabi, sa resources. Ayan. Para tinayo yan para ma-decongest ang NBP. Okay. Ay, ang pagkakaano kaya yung San Ramon Prison and Penal Farm, baka pa to, operating pa to. Baka lang ha, correct me if I'm wrong kasi hindi naman ako taga Zamboanga. Parang dito na nila dinadala yung mga medyo heinous crimes, mga murder, rape, ganyan. And meron din ako nabasa sa manual na meron ng tinatawag na super maximum, no? Sabi daw, ang OPPF dapat meron siyang at least 5 types of camps sa loob, 'di ba? Merong supermax, maximum, medium, minimum at yung mga RDC camps. Okay? Meron ng supermax pero nasa book pa lang nasa manual pa lang yata yung super maximum eh. Pero malay natin, nasa loob meron na din talaga na nakahiwalay na yung mga nag-commit na mga heinous crimes kasi nga naman pangit naman nun, parang magkakasama yung maximum na security tapos yung super maximum tapos ang lala nung ginagawa nitong mga to, like ng massacre sila, ng rape sila ng kung sino-sino, 'di ba? Tapos itong mga maximum na to, isang beses pa lang naman sila nakapatay, mga ganyan. Yung baka mamaya matuto pa, magkahawa-hawa pa, imbis na ma-rehabilitate sa loob, mas natuto, imbis na ang rehabilitation na natutunan ay yung skills, no, skills sa pagtatrabaho, pag-aaral, ang nangyari natuto ng skills sa pagpatay. Diba? Pagpapatay, pagligpit ng di ba? Kaya mahirap na, mas maganda nga talagang hiwa-hiwalayan sila. Sabi pa, administration, security, and safekeeping and reformation of each camp shall be under the supervision of camp commander assistant by a deputy camp commander. Ayan na yung bagong tawag camp commander na. Pabalit-palit kasi sila actually. May manual dito, may manual dito. Ngayon, yung bagong manual ng Bucor, ang tawag ay RDC, nasa manual. So, nag-search ako ano ba talaga? RDC o DRD? Di ba? Kasi sabi daw, R naging
RDC, naging DRD, naging RDC, naging DRD ulit. Pero based on my research, ang nasa manual talaga ay RDC. No? RDC talaga ang nasa manual. Pero pag pumunta ka sa website ng Bucor, no, makikita mo doon ang posisyon na nakalagay ay DRD, Directorate. Ano yung Directorate for Reception and Diagnostic? 'Di ba? Directorate, ano ba 'yun? Tulat ko. Directorate. Wait lang. Directorate for Reception pala. Reception and Diagnostic. Yan pala 'yun. DRD. Yes, tama. DRD. Ayan daw, 'di ba? Pangalan. Pangalan nung officer. Tapos nasa baba niya ang position niya, Directorate for Reception and Diagnostic. 'Di ba? Pero since ako nga, gusto ko maging by the book palagi hangga't walang sinasabi sa manual na DRD na ang bago, mas gusto ko pa rin na gamitin yung RDC. 'Di ba? Otherwise, meron akong mabasa na talagang DRD na yung bagong tawag. Pero ngayon, since yung manual yung pinagbabasihan natin ng lahat ng resources natin pagdating sa board exam, why not gamitin natin yung kung ano talaga yung nakalagay sa manual. Okay? Kahit na pinalitan na nila. Kasi by the book, malay mo yung examiner, kahit na pinalitan na pala, merong memorandum or kung ano-ano pang order na nilabas na, o pinapalitan na yung name, ganito na yung name, paano kung yung examiner natin nakatingin pa din dito sa Bucor manual, di ba? Just to be safe lang. Pero siguro naman, pag lumabas yan sa tanong sa board exam, hindi naman yan sila pagsasamahin siguro. So, dito na tayo. Pasok na tayo sa admission and confinement process. Reception and diagnostics. Actually, meron akong pinaikli nito. Sinulat ko siya ulit. Ayan o. 'Di ba? Ito yung nasa manual. Pwede mo siyang basahin kung natututo ka nga through reading. Yan. Mas madami yung kanyang mga requirements. Pero dito na tayo sa sinulat ko. Una, sa Reception and Diagnostic Center. Diyan muna talaga yan. Parang katulad ng sa BJMP, yung ICCU. No? Dito, meron silang 5-day quarantine at 55-day orientation. Okay? Dito muna yan sila. Nasa RDC muna yan sila kasi hindi mo pwedeng ihalo basta-basta yan. Kasi nga, maninibago yan sa loob o kaya baka mamaya may nakakahawang sakit yan. Diba? Next, dapat ang facility ay dapat meron silang facility. Dagdag na natin dito si Supermax. Yan, Supermax. Yan. Dapat talaga meron silang mga facility, depende kung gaano katindi ang security na dapat ibigay doon sa PDL na ipapasok. Ano pa? Etong admission process, sobrang dami. Sobrang dami ng kanyang mga kailangan na requirements. Hindi mo naman kailangan kabisaduhin yan. Ang pinaka-initially na kailangan mo kabisaduhin yung katulad lamang dun sa BJMP. Yun nga, tinawag nga yan na MIMP-PC. Ano ba yan? Yung Mitimus Order, Commitment Order, Information, Medical Certificate, Personal Booking Sheet, tapos yung Certificate of Detention, di ba? Yung mga ganyan. Of course, nasabi ko na to kanina, female PDL ay dapat nasa CIW lamang. And ang mga CICL na pwede ring ipasok sa agricultural camps, only in coordination of DSWD. Diba? Wala tayong kinalaman dito, hindi natin to pag-uusapan. Okay? Nandun lang yan sa manual. And of course, body search and personal belongings, ganun din, lahat ng kontrabando, lahat ng properties na hindi allowed sa loob ng kulungan, dapat yan ay subject for return to immediate family within 6 months. Ayan ang under Bucor. Kailangan ma-return yan within 6 months sa kanyang pamilya. Paano kung walang pamilya, no? Lungkot. Siguro mayroon silang process, tatabi muna nila, bigyan na lang din ng resibo, di ba? So, dito na tayo sa receiving. Of course, mga paperworks pa din ito. Registration sa logbook, i-issuean ng certificate of appearance yung committing officer, kukunin na yung mga fingerprint niya, bibigyan na siya ng PDL number, bibigyan na siya ng mga provisions or yung mga personal supplies na kailangan niya, katulad ng damit, mga sabon, ganyan, towel, ganyan, yung mga kailangan niya sa loob, mga personal supplies. By the book, binibigay daw yan. Hindi natin alam sa totoong buhay.
Male PDL, dapat yung haircut maayos at nakashave ang balbas at bigote. Wala ring mga meron pwede palang magsuot ng kung ano nung ano sa ulo, basta recommended, no? Admission slip shall be given to security housing unit, no? After ng lahat ng ito, dapat merong admission slip bago siya makapasok doon sa security housing unit. Oh, eto yung sa quarantine. No, ano ang ginagawa sa quarantine? Ang ginagawa sa quarantine ay medical psychiatric examination and ini-interview din ng isang overseer. Ang overseer, based on my research, ito ay isang high-ranking custodial officer. O katawag diyan sa overseer, 'di ba? Kung napanood niyo yung Happy Jail sa Netflix, maganda 'yun, panoorin niyo yung Happy Jail. Maganda 'yun, mas makaka-relate kayo sa estado ng buhay nila doon sa loob. And dito din ililista niya ang kanyang mga visitor na gusto. At ifo-forward na ito sa identification section for verification. Next, assignment of PDL after 55 days. After 55 days ng quarantine period, 5 days ang dapat to Ayan. After 55 days and quarantine period. Yan, quarantine period. Assigned na siya sa selda niya. Yan. Kasi 'di ba, may 55-day orientation nga siya at 5-day quarantine. So pag natapos na ito, ano na siya, ilalagay na siya sa selda niya at meron siyang pagdadaanan na mandatory orientation. I-orient siya on correctional facility rules and regulations, rights at privileges niya, diagnostic procedures, PDL reformation programs, health services, time allowances, and PDL grievance machinery. Pag-usapan natin yan mamaya. Hindi naman importante dito na kabisado mo ang proseso na to. Ang isipin mo, ang kailangan mong malaman kung ilang araw ba to, no? Kung ilang araw ba siya nasa RDC, kung ano ba yung mga facilities, kung ano ba yung mga requirements para makapasok siya, saan ba nilalagay itong mga to, ba? At kailangan ibalik sa pamilya yung mga nakuhang personal belongings within 6 months. At ito lang naman yung mga proseso, no, sa receiving. Yan. At sa quarantine, ito ang ginagawa at i-assign na siya sa kanyang selda at a-undergo siya ng mandatory orientation. Katulad ng lahat, kailangan ng orientation para malaman ang mga rules and regulations sa loob ng kulungan. Pati yung mga rights and privileges niya. Okay? Dito na tayo sa classification ng PDL. Yan. RDC shall be responsible for the conduct of initial classification of every PDL admitted. A PDL shall be classified according to sentence and security risk. So, kinaklasify yan siya according sa kanyang sentensya at sa security risk niya. Okay. Ano pa ba? Sa mental health niya, physical capability and capacity, educational attainment, skills and or talents, and prior occupation. Very, very self-explanatory. Hindi ko na kailangan i-explain. Tama? Kasi mental health, ano ba yan? Mental health, physical capability, yung kakayahan niya, katawan niya, educational attainment, di ba napakadali? Be, wag mo nang ipa-explain kay ma'am yan. Napakadali niyan. Basta alam mo, ang classification board ay sila ang nagka-classify. Malamang kaya nga classification board, 'di ba? At kina-classify nila ang PDL according saan? Sa sentensya niya at sa security risk niya. Again, alam na ang classification na pinag-usapan na natin 'yan. Assigning or grouping, no? Yung mga papasok na PDL. So, meron din tayong tinatawag na PDL security classification. Pinagtabi-tabi ko na yan sila para hindi ka na mahirapan. PDL security classification. Meron tayong maximum, medium, and minimum. Okay, pababa tayo. Sino-sino ba ang nasa maximum? Ang mga nasa maximum ay ang mga sumusunod. Capital offense. Ang capital offense ngayon ay hindi na death penalty kasi bawal na yon. Wala na tayong death penalty. Okay? Kaya kapag ka death penalty, dapat ang parusa sa'yo, gagawin na lang yung pinakamataas. Reclusion perpetua na lang. Okay? Reclusion perpetua na lang. Yan.
Sino pa? Sino pa yung mga nandito? Above 20 years. Yan na naman tayo. Kaya nilagay ko na dito. 20 years and 1 day. Kasi nga, nauna yung words bago yung number. So, hindi siya kasama. Okay? Above 20 years, mataas sa 20 years. Ibig sabihin, 20 years and 1 day ang sentensya mo, maximum ka. Sino pa? Sentence is on appeal to Court of Appeals or Supreme Court. Kapag ka pending pa o kaya nasa apila pa, pending ang kaso o kaya nasa appeal pa, hindi pa pwedeng ilagay sa iba, sa maximum lang. Okay, sino pa? Recidivists, habitual delinquents, and escapees. No? Ang common lang naman ito, paulit-ulit ka. Paulit-ulit kang gumagawa ng krimen. Pero ito, papalalimin to sa CLJ. No, bigyan lang kita ng kasi hindi ako natuturo talaga ng CLJ, mga kapatid. Ang recidivist kasi yan ay umulit ka ng krimen, same title sa revised penal code kasi 'di ba may mga title yan. And si habitual delinquents naman, ayan yung within a period of 10 years nag-commit ng mga sumusunod na crimes, yung kabilang sa tinatawag na FRETZEL. 'Di ba? Parang acronym yan lang siya. Mnemonics lang pala, rather, mnemonics lang 'yon. So, for the purposes lang ng discussion dito sa CA, tandaan mo lang na kapag recidivist, habitual delinquents, and escapees, sa maximum yan. Papalalimin na to sa CLJ. Hindi na kailangan palalimin yan dito. Okay? Sino pa? Yung mga naka-confine sa RDC. 'Di ba? 60 days sila doon, 5 days ang quarantine ang quarantine at 55 days ang orientation. Yun nandun sila. Maximum security ang kailangan nila. Sino pa? Under disciplinary measurements or safekeeping, nandun din yan ang mga tigas ang ulo at mga kailangan bantayan. Sino pa? Criminally insane or with severe personality emotional disorder. Pero I beg to disagree na bakit nasa maximum ito. Kasi nga, dapat nasa nasa ibang institution yan kasi hindi sila magagamot dyan. Kasi meron na silang severe personality and emotional disorder. Pero ang sabi sa manual, yan ay maximum. Okay? Sino pa yung mga maximum? Si high risk, high profile, at si VIO na pinag-usapan natin kanina. Diba? Ma'am, bakit ma'am? Di ba classification to sa BJMP kanina? Yes, pero meron din nito sa Bucor. Same lang ang definition. Okay? Lahat ng high risk, high profile, mga VIO or violent extremist offender, sa maximum yan sila. Okay? Yan ha. Huwag kalimutan. Sino naman ang nasa medium security classification? Ang mga PDL na nasentensyahan ng 20 years and below. Ibig sabihin, kasama ang 20 years. Diba? Pag hindi kasama ang 20 years, sa maximum yan. Bago to ha, may luma, pero ito yung bago. Pinalitan lang nila yung mga yan. Huwag na natin fokusan yung luma, dito tayo sa bago. Basta lahat ng PDL na nasentensyahan ng 20 years and below, sa medium yan sila. Sino pa? Below 18 years of age. Wala tayong kinalaman dito, DSWD yan. Pero nga pwede nga silang ilagay sa mga agricultural camps. Ibig sabihin, below 18 years of age, 17 and below. Ibig sabihin, 17 years old and 364 days. No? Ganyan ang ibig sabihin. Letter C, 2 or more escapes serve 8 years since recommitted. Anong ibig sabihin yan? Nakadalawa na kasi siyang takas. Pag nakadalawang takas na siya, kailangan ma-serve niya muna. Kaya tingnan mo, escapees. Kailangan ma-serve niya muna ang 8 years dito sa maximum security bago siya mapunta sa medium. 'Di ba? Kaya nga nandito yung escapees, Ba? Nakadalawa o dalawa o higit pa siyang escapes, dapat nandito siya muna sa maximum ng 8 years from the time na nakarecommit siya doon or from the time na naibalik siya sa loob ng kulungan. At ito pa, kapag isa pa lang yung escape, dapat na-serve niya muna 5 years dito sa maximum since recommitted bago siya ilagay sa medium. Okay ha? Ganun lang yun ha? Ulitin natin. Kapag escapee, nandito sa maximum.
Okay? Ang escapee ay nasa maximum. Pero kapag naka-isang escape siya, unang escape niya pa lang, na-serve niya na ang 5 taon dito since nung naibalik siya sa kulungan, tsaka lang siya ilalagay sa medium security. Okay? Kapag naman 2 na o higit pa ang kanyang takas, mag-serve muna siya ng 8 years dito, no? Bago siya mailagay ulit sa medium. Okay, ganun ha. Sino pa yung mga nasa medium? Yung mga first offenders sentenced to life imprisonment after serving 5 years in maximum security camp. Yung mga first offenders daw na nasentensyahan ng life imprisonment. Ang life imprisonment kasi natin ngayon ay reclusion perpetua na rin eh. Parang reclusion perpetua na rin eh, no? Pero hindi, categorize yan as life imprisonment talaga. Mga first time offenders yan. Yan. First time offenders na nasintensyahan ng life imprisonment, na-serve na nila yung 5 years sa maximum security camp, kaya pwede na silang ilagay sa medium. Pasok tayo dito sa minimum. Sino naman ang mga nasa minimum security? Yung mga walang pending na kaso at yung mga walang apila. Kasi kung meron yan, saan yan ilalagay? Dito. Yan o. Sa maximum yan. Pero kung wala nito, dito yan sa minimum. Sino pa yung mga nandito? Severe physically handicapped. Yung mga talagang may mga kapansanan na hindi na makagalaw na maayos. Kasi bakit? Nasa minimum sila, bakit? Makatakas pa ba yan, B? Paano kung yung putol yung paa, makatakas ba yan? Makatakbo ba yan? Diba? Sino pa? 65 years old and above. Nandyan yan sa minimum. Kasi nga wala nang balak yan gumawa ng krimen, wala nang balak tumakas yan. Sino pa? Yung nakapag-serve ng 1/2 of minimum sentence or 1/3 ng maximum sentence excluding GCTA. Parang ganito lang yan. Kung ang parusa niya ay, sabihin natin ang parusa niya ay 6 years, 1 day to 12 years. Ibig sabihin lang naman nito, mapupunta na siya sa minimum security kapag etong minimum sentence niya, kasi indeterminate to, di ba? Indeterminate, yung may minimum tsaka medium, may minimum tsaka maximum, di ba? Minimum, medium, maximum sentence niya. So, itong 6 years, ito yung minimum. Ibig sabihin ng minimum yung pinakamababa. Ibig sabihin ng maximum yung pinakamataas. Na baka mamaya, hindi pa alam kawa. No? So, minimum, yun na-serve niya na yung 1/2 ng minimum sentence niya. Ibig sabihin, naka 3 years na siya. Yan. Pwede na siyang ilagay sa minimum security. Eh, nasabi serve 1/2 of minimum sentence. Diba? Ano pa? Or daw, pwede din daw 1/3 ng kanyang maximum sentence. Labas pa yung GCTA doon. Dapat na-serve niya yung 1/3 nito. At yung calculation, hindi na natin kailangan mag-calculate kasi hindi pinapa-calculate sa board exam. Pero mamaya, tuturuan kita. No? Sa ano na tayo? Mag-calculate ng mga 1/3 na yung mga fraction na yan, kung paano mag-calculate ng fraction. Dito na lang sa CPI. Mamaya, mag-discussion tayo ng computation. Pero konting-konti lang. Ma'am, kaya nga kami nag-cream para walang math eh. Ako din, B. Bobo din ako sa math eh. Pero natin sabihin yung bobo tayo sa math. Magaling tayo sa math. Diba? Ang hindi ko lang naman kaya, yung sa utak ko, kailangan isulat ko siya. Yung talaga hindi ko kaya, like, 1/3 times ganito, ganyan. Ayoko, hindi ko kaya yung ganun. 70 plus ganito. Ayoko lang ganun. Gusto ko sulat talaga. Mas madali para sa akin pag sinusulat. Sino pa? Yung 6 months left before the expiration of sentence. Bago matapos, 6 months na lang yung natitira na ibubuno nila sa loob. Nandyan na yan sila sa minimum. Kasi nga, once again, wala nang balak tumakas yan. Kasi mas marapatagal pa siya doon kapag tumakas siya. 'Di ba? So, ayan lang yun Again, okay lang kahit hindi mo tumagets sa unang rinig mo. Okay? Hindi lahat ng tao kayang makagets sa unang rinig lang. Paulit-ulitin mo lang to, be. Paulit-ulitin mo lang to, beb. Maano mo to, masasaulo mo din yan. Okay? Makikita mo din yung logic niya na baka, okay, pag maximum nandito siya. Pero pagka ganito pala, hindi nakaapila, walang pending na kaso, nasa minimum na pala siya. Diba? Okay lang yan, ulit-ulitin mo to,
Para baka makulitan na sa akin eh. Balik mo na lang sa discussion, ha? So next tayo, yung color ng uniform, madali lang 'tong tandaan. 'Pag maximum security ka tangerine, yung parang orange ba, yung sobrang tingkad na orange, gano'n yung tangerine, parang pongkan, gano'n. So medium security naman ay color blue at minimum security ay color brown. Movement of PDL, yung galaw ng PDL sa labas ng security camps. Okay? Galaw nila ito sa labas ng security camps. Alamin natin, tuwing kailan lang ba pwedeng lumabas yung mga PDL sa loob ng kulungan. Yun yung point of view natin dito, ha. Tuwing kailan lang ba pwedeng lumabas ng kulungan itong mga PDL natin. Okay? Si Director General may authorize a PDL to be taken out of the security camp under the following instances. Okay, si Director General, ha? Si Director General. Sino nga ulit si Director General? Si Undersecretary. Okay. Una, to appear in court subject to the condition that an express authority of the Supreme Court is obtained upon proper application to effect the transfer of the PDL. Kapag kinakailangan niya na pumunta sa korte, baka may hearing o kaya kailangan siyang witness, 'di ba? Pwede 'yan, pwede siyang lumabas. Basta nga merong proper order 'yan. Okay? Galing sa korte 'yan. Kaya at papalabasin siya ng Director General. Yan na, appear in court. 4 lang 'tong pag-uusapan natin. Tama 'di ba? 4 lang. Yes, 4 lang. Pangalawa, to appear before any congressional inquiry in aid of legislation. Pangalawa, parehas lang yan, hearing lang din yan. Alam niyo yung napapanood sa TV, yung sa hearing sa Senado, mga ganito ganyan. Bakit ba may hearing sa Senado? Bakit Senate sila eh? Hindi naman sila korte, hindi naman sila judge. Bakit meron silang mga hearing-hearing dyan? Bakit pinapatawag nila yung mga ganitong tao para magsalita doon? Di ba may tatawag pa nga blue ribbon na yan? Wala akong alam dyan talaga. Hindi kasi ako masyadong nakikinig ng mga yan kasi, I hate politics. No? So, bakit ba? Bakit ba sila pinapatawag doon? Kasi nga, ano ba ang ginagawa ng Senado? 'Di ba? Gumagawa sila ng batas, nagle-legislate sila ng batas, 'di ba? Kaya ngayon, gusto nila makita ano ba yung mga butas sa batas. Kaya nga ay no, congressional inquiry in aid of legislation. Nakakatalino yan, in aid of legislation. May hearing sila dyan kasi in aid of legislation. Kumbaga parang yung mga statements na yon, yung investigation na yon, yung hearing na yon, makakatulong yan siya para makita kung ano pa ba ang dapat na i-improve doon sa current law na meron tayo. Kasi wala namang batas ang perfect. No, walang batas na perfect. Like meron yan talagang mga butas-butas talaga na mapapansin lang kapag ka meron nang nangyari. 'Di ba? Ganoon naman talaga lagi. Pag nangyari na tsaka gagawa ng ano, 'di ba? Ayun, pwede rin siyang palabasin sa kulungan para sa congressional inquiry. Ito na lang ngayon, 'di ba? Mga kasama sa flood control issue, mga ghost projects, 'di ba? Nasa kulungan naman sila tapos lalabas sila para magka-appear sa hearing, ganyan. Ano pa? Of course, for medical examination or treatment or hospitalization. Of course, pag hindi naman sapat ang medical assistance sa loob ng mga security camp, malamang dapat ilabas mo 'yan. Idalhin mo 'yan sa pinakamalapit na ospital. Okay? Meron dapat yan emergency referral, duly approved by the superintendent, or regular referral or OPD. Prior approval of the DOJ secretary is required. Basta alam mo lang, no? Alam mo lang na pwede lang pala lumabas ang PDL sa security camp if ever na kailangan niya mag-appear sa korte, if ever na kailangan siya sa congressional inquiry, at if ever na kailangan niya ng medical treatment. At lastly, ito na yung last. To view the remains of a deceased relative kung meron siyang namatay na kamag-anak. Pero ang kondisyon dito, minimum at medium lang ang pwede. Tapos hanggang second degree of consanguinity and affinity. Yun lang.
Alam mo nung nagre-review ako, kahit anong aral ko dito sa ano ba yung first degree? Ano ba yung second degree? Alam ko na ang consanguinity ay by blood, relationship by blood, at ang affinity ay by reason of marriage. Naging magkapamilya kayo dahil sa kasal. No, alam ko lang yung ganyan. Pero hindi ko alam ano ba yung first degree, ano ba yung second degree, ano ba yung third degree, ano ba yung fourth degree. So ayun, inaral ko siya. Inaral ko siya para ma-share ko sa inyo. Although hindi naman siya sobrang importante, pero kasi baka mamaya magbigay ng sitwasyon. 'Di ba? Magbigay ng sitwasyon tapos sinabi, oh, third degree. Ipapakita, ano niya daw yung third degree. Sino ba yung third degree? No, mamaya sabihin, etong tao na to, yung i-view ng ating PDL, pwede ba siyang lumabas? 'Di ba? Eh hindi sinabi doon na second degree of consanguinity. Sinabi doon kung sino ba talaga yung bibisitahin niya. 'Di ba? Kaya importante na alam mo 'yan. Sayang 'yan, sayang 1 point niyan. Kasi laging tinatanong sa board exam yung mga kondisyon ng for law. For law kasi ang tawag diyan. For law ang tawag diyan. Kondisyon lagi, yun the rule of three, yan tinatawag yan, rule of three kasi nga puro 3, 3, 3, no? Pero paano kapag ka situational lang ang tinanong, eh, alam pa ba natin 'to, 'di ba? So, paano lang natin, paiklian lang natin, paapyawan lang natin. Alam na natin ha, pag relationship by consanguinity is relationship by blood. So, ganito ko siya inaral. Pakinggan mo ko. Isipin mo ikaw ito, okay? Ang mga linya na pataas ha, ang linya na pataas at linya pababa, tinatawag yan na direct line. Ang linya na patagilid ha, ang linya na patagilid ay kahit yan, hindi ko lang napatagilid, no? Dapat pa ganun yan. O gawin natin pa ganun para hindi ka malito, kapatid. Yan. Yan. Diba? Collateral line ang tawag dyan ha. Yan. Isipin mo ikaw ito. Meron kang direct line sa iyong parents. Meron ka ring direct line sa iyong mga anak. Therefore, ayan ay first level of consanguinity. Bakit first level? Ayan nga, direct line nga sa'yo yan eh. One, no? Isa lang tinalon mo. Kaya siya first degree. Ba? First degree pala, first degree. Level ako ng level. First degree. Pero pwede rin naman level, di ba? Pero anyway, degree na lang ang gamitin natin. So, ikaw ito, tumalon ka ng isa, kaya yan ay first degree. Diba? Next, ikaw ito, tumalon ka pa ng isa sa grandparents mo or grandchildren mo, second. Tama? Ganyan mo lang siya tandaan. Ibig sabihin pala, ma'am, hanggang dito lang po pala pwede ang ang for law. Yes. Kasi ano ba sabi dito? Second degree of consanguinity and affinity. 'Di ba? Ito dagdag na lang 'to. Sino ba yung mga second pa? Ito pa, meron pa kasing second eh. Pero ang tawag dito, collateral line. From you, tatalon ka kay parent mo, kaya first degree yan, tas tatalon ka sa iyong mga kapatid. May collateral line kasi yan. Siblings mo, ba? Second degree din yan sila. Okay, second degree din yan sila ha. Kamalilito, second degree din yan sila. Okay? At ang third din to. Ang ko third to eh. Yan. So, iisipin mo lang, ikaw, talon. Parang ganun lang yan. No? Ikaw, talon ka sa parents mo, first. Talon ka sa grandparents mo o sa lolo at lola mo, second. Talon ka sa mga impo mo, diba? Third. Ganon. Okay? Ang fourth naman kasi, yun nga yung mga first cousins. Okay? Huwag mong kalimutan ha, ito lang ang pwede sa for law. Ayan lang ang pwede sa for law. Ayan lang ang pwede sa for law. Kasi sabi, second degree of consanguinity and affinity. Ano naman ma'am yung affinity? Yung affinity kasi, relationship by marriage. Ang rule of thumb dito, whatever degree a person is to your spouse by blood, they are the same degree to you by affinity. Same lang. Parang same lang. Kung tignan mo first degree mo yung mother-in-law mo. Kasi bakit? Bakit mo siya first degree? First degree by affinity. Bakit? Kasi nga, siya yung first degree by consanguinity ng iyong asawa. Parehas lang. Diba? Ikaw at asawa mo.
yung nanay, yung magulang yung dalawa, first pa din yun. Pero, affinity. Hindi consanguinity. Kasi nga, by blood ang consanguinity, ang affinity ay by marriage. Diba? Ganun ha? Parang lawa, tingnan mo, pati yung brother-in-law or sister-in-law, second yan. Bakit? Second din kasi yan dito ng asawa mo. Yan. Diba? Second din yan dito ng asawa mo. Kaya second degree of affinity mo yan. Ano? Kung sa kanya, second degree of consanguinity niya ng asawa mo, ikaw, second degree of affinity yan. Basta kasal kayo. No? By reason of marriage kasi yan. Ang consanguinity ay relationship by blood. Kaya ko siya ganyan in-illustrate. Nung inaral ko siya, ganyan ko siya in-illustrate para mas madali mong maintindihan. Kasi kapag by by table, mahirap siyang intindihin. Kaya ganito mo siya intindihin para hindi ka mawala. Kaya ngayon ko lang din tinuro ito. Okay, yun lang ha. Basta alam mo na second degree of consanguinity kasi baka mamaya sabihin, kapatid ni ganito ang disease, pwede ba siyang palabasin? Diba? Baka mamaya ganun ang gawing sitwasyon. So, ito yung mga rules in for law. Kasi for law nga ang tinatawag dyan. Yung lalabas si PDL para tignan or makilamay doon sa kanyang deceased relative. Dapat, yung request must be submitted 3 days before the viewing. So, dapat mag-request yan sila 3 days. Meron yung of course, may mga requirements yan. Of course, katulad na lamang ng mga death certificate, birth certificate nila, di ba? Mga ganyan kung ano-ano pang mga requirements na stated sa manual. Pero hindi masyadong importante. Ang importante dito kung ano yung rules nila. Power of 3 nga ang tawag dito. Kasi kailangan 3 days before the viewing, napasa na ni PDL ang request. At dapat ay 30 kilometer radius lamang siya ang layo. Ganito yan. For example, ito andito yung kulungan, no? Andito yung kulungan. Andyan yung kulungan. Diba? Hindi ako marunong mag-drawing talaga, pasensyahan nyo na. Ayan yung kulungan. Tapos, ito ang kanilang bahay. Diba? Dapat ang layo nitong dalawa na to ay 30 km radius. No? Ibig sabihin ng radius, paikot. No? Paikot, dapat kahit saan ba yan papunta, dapat 30 km yan. Kahit pag ganun pa yan, dapat paikot, 30 km lang ang layo niya sa kulungan. Dapat 30 km. Paano man pag lumagpas? Pwede pa ba? Pwede pa ba? General rule, bawal. Pero, ang sabi doon, kung lumagpas siya, naging 31 km, sabihin natin 31 km ang layo niya, minsan pinapayagan pa, basta makakabalik siya ng daylight. Kumbaga umaga pa, may araw pa, hindi siya pwedeng gabi. Pero of course, bago ang lahat ng ito, tinitingnan muna nila yung lugar. Kumbaga parang nag-reconnaissance ba ang tawag dyan? Yung parang titignan muna nila yung lugar, isi-surveillance muna nila yung lugar kung safe ba si PDL doon kapag pumunta siya o magiging mapanganib ba yung buhay niya. Kasi kahit pa, pwede. Kahit pa minimum and medium security lang siya, kung magiging mapanganib ang buhay niya kapag dumalaw siya doon sa lamay, hindi po pwede, hindi papayagan. Okay? Again ha, kailangan 30 kilometer radius lamang ang layo ng kulungan sa kanilang bahay o kung saan ginaganap saan nakaburol. Okay? 30 kilometer radius ha, paikot. Okay? Pero pag lumagpas, general rule, hindi na po pwede. Pero minsan pinapayagan nga, basta nga makakabalik ng daylight. Ibig sabihin, may araw pa. Okay? At kapag nagstay siya doon, pwede lang siya sabi daw, not more than 3 hours. Hindi siya lalagpas dapat ng 3 oras doon. Okay? Punta lang siya doon, silip lang siya doon, tapos may pagkituan saglit, alis na. Ganon. Not allowed din siya to join the funeral cortege. Hindi siya pwedeng sumama sa libing. Sasama siya sa libing? Ililibing din siya? Hindi. Pero bawal siyang isama doon sa burial. No? Bawal na yung sasama siya sa libing para makipaglibing ba? Bawal na yon. Ano naman yung mode of transportation dito? Mahalaga pa yon. Hindi siya pwedeng eroplano, hindi siya pwedeng magbarko, dapat land transportation lang. Kahit ba sabihin mo na
Ma'am, malapit lang naman ma'am eh, 3 hours kaya na kaya naman yun ma'am eh, daylight makakabalik naman eh, basta mag-eroplano. Hindi po pwede, kailangan land transportation lang. Meron naman na yata sila kasi ngayong mga ano eh, 'di ba, idalaw. 'Di ba, parang siguro puwede na lang na i-video call, ganyan, papakita na lang itsura nung nakalamay, ganyan. May mga gano'n na rin naman na. So, sabi ko nga kanina 'di ba dapat submitted 3 days before the viewing date. Pero minsan kasi sa mga Muslims 'di ba, meron silang tawag dito, kailangan within 24 hours yata. I'm not really, really sure, pero sabi sa resources natin ay ang sabi do'n for Muslims, no, 24 hours, within 24 hours daw dapat na libing na daw ang kanilang relative na namatay. No? So, ganun daw sa kanila. So, kailangan sa mga Muslims na PDL, dapat must be indicated that the viewing of the deceased relative is within 24 hours from the time of death. Diba? Kailangan na silang ilibing within 24 hours. Sino pa yung mga disqualified? No, exception lang naman ito, no? Sino si mga disqualified? Of course, bawal si mga high risk, high profile, tsaka si violent extremist offender. At sabi ko nga kanina, inmate security cannot be assured, escape is highly possible. Hindi siya talaga papayagan na pag hindi na make sure ng mga officers na ligtas siya doon. O baka mamaya sagapin siya doon, o baka mamaya tumakas na siya, di ba? Kasi nga yung apelyido nga ng mga yan ay takas, di ba? Ito pa, inmate has 2 or more pending criminal cases or is a material witness to an ongoing case. Of course, bakit ba hindi ito? Bakit ba hindi ito pwede? Bakit ba hindi ito pwede? Etong dalawa na to, bakit hindi pwede? Kasi nga yan ay nasa maximum security. Natandaan kanina, nasa maximum security to, nasa maximum security din to. Ang sabi dito, medium or minimum lang ang pwede. Okay? Linaw ha? Malinaw na yan. Ano naman yung distansya? May distance, gano'n naman daw kalayo si correction officer from the PDL. Ha? Tas in case na ilalabas, no? Lone PDL, ibig sabihin, isa lang. Lone PDL, isa lang. Arm's length lang yan. So, dapat yung pagitan mo sa isang PDL ay arm's length lang. No, parang isang yarda yata to eh, no? So, dapat ganun lang daw, sabi. Lone PDL. Pag lone PDL, ito yung tinanong sa board exam. Group of PDL. Paano naman daw kapag group of PDL? Dapat not less than 10 paces. 10 na paces, sakbang ba? Pag gumanon ka ba sa paa mo, kapag naman daw nasa board a ship or boat, nasa boat sila, the group of PDL shall be positioned in the most secured part of the vessel and shall be required to sit and not allowed to stand. Diba pagka ita-travel daw sila, siguro ililipat to ng jail, ganyan. O kailangan talaga nilang sumakay sa boat if ever na pinapatawag sila sa korte kasi sobrang layo, mga ganyan. Kung if ever daw na ganyan o ita-transport sila sa board board a ship or boat, dapat daw yung grupo ng PDL dapat nandoon sila sa pinaka-secured na part ng vessel. At dapat nakaupo lang sila, otherwise maiihi, 'di ba? Kaya masi-CR. Pero hindi sila pwedeng tumayo. Okay? At dapat, no, yung officer dito talagang vigilant, nakatingin talaga sa mga PDL. Pero usually nakita ko ano sila eh, pagka tina-transport sila, ewan ko sa totoong buhay naman kasi to eh, ewan ko kung ganito din mga nakikita nyo. Parang sila eh, nakaposas sila ng parang magkasama, ganun. No, para tipid sa posas. Pero bawal silang iposa sa sa kahit na anong parte ng sasakyan. Bawal yun. Tinanong na yun sa board exam. Hindi sila po pwede na tawag dito? Ano mo tawag doon? Gamitan ng handcuff. Tapos ilalagay sa parte ng sasakyan. Bawal yun. Yari talaga. Ito yung mga basic escort procedures. While in transit daw, the PDL shall not be allowed to stop at any place or contact any person until the destination is reached. No? As much as possible. Kaso lang paano pag nadijebs na yan, di ba? Yun, pero as much as possible nga, no, hindi sila pwedeng umistop. Bawal silang umistop or bawal silang kumontak ng kahit na sino until ma-reach nila yung destination nila. Okay? Sabi pa, a PDL shall at all times be placed under proper restraint.
Halimbawa nito yung handcuffs nga. However, for escort duties for court hearing, the same shall be removed only upon the instruction of the judge. Pwedeng ipatanggal kasi ni judge yung handcuff. Pero dapat dapat talaga naka-handcuff sila. Pero kapag sa court hearing, minsan mag-i-instruct si judge na tanggalin. No? Depende kay judge kung ipapatanggal niya. And a PDL shall be returned to the corrections facility immediately after the purpose of the pass has been served. Kasi meron nga yan. Bago nga ilabas yan, meron nga pass yan. So, babasahin dapat ni officer yung mga nakalagay dun sa pass na yon kung paano dapat siya babantayan. Okay? Dapat bumalik ka agad sila doon, no? Tapos meron kasi yan sila mga after report, no? Mga report na ganito na, nakabalik na, mga ganyan. The use of privately owned vehicle in transporting a PDL is prohibited. Hindi sila pwedeng gumamit ng mga limousine nila kahit may limousine pa sila, kahit meron pa silang kung ano-anong sasakyan. Bawal yun. No? Bawal nang gamitin yung mga yan. Kailangan talaga ay sasakyan talaga na ginagamit pang transport. No? Galing sa Bucor. Ito naman yung escort manning level. Sa custodial or general, sa loob ng kulungan, 1:7. 1 officer is to 7 PDL. Ito yung ideal, no, na ratio. Isang PDL ay isang officer, 7 PDL ang kaya niya dapat bantayan. Pero sa escort naman, ang purpose naman is escorting, especially pag high risk, 1:1 plus 1. For every 1 PDL, there is 1 escort. Plus, meron pa silang additional supervisor for the group. Sabihin, kada 10, sabihin natin merong 5 escortan, high risk pa. 1:1 ang bantay. Tapos, meron pa silang isa pa na supervisor sa kanilang lahat. Ganon, ang sabi sa manual. Pag naman escort naman ng court appearance, 2:1. 2 officer sa isang PDL. No? Pero, sabi dito, however, when 2 or more PDL are to be escorted, the number of correction officers may be reduced. Kasi masyadong marami. Paano pag marami? Maraming i-escortan, di ba? 2:1, 2 officers sa isang PDL. Minsan, baka makulangan, pwede nilang bawasan. Pero dapat, hindi na sacrifice yung security requirements. Dapat kaya pa din bantayan. No, by the book lang naman tayo dito. 2:1. 2 officers is to 1 PDL kapag ang escort ay court appearance. Ito na yung mga karapatan at pribilehiyo ng PDL. Kasi nga magkaiba ang karapatan mo sa privilege mo. Ang karapatan ng isang PDL ay karapatan niya yan kahit anong mangyari, meron siya niyan. Hindi mo pwedeng alisin sa kanya yan. Otherwise, talagang may tawag dito, may hearing pa yan bago mo matanggal yan. Pero ito, karapatan niya talaga ito. At meron din siya mga pribilehiyo o privileges. Ibig sabihin ng privileges, anytime, mailabag ka, malabag mo yan, yung mga ganitong specific na malalabag mo sa loob ng kulungan, pwede yung tanggalin sa'yo. Ganun yun. Well, actually, parehas lang sila ng minor offense, less grave, tsaka grave offense. Yon, ha? Parehas lang, halos parehas lang. Okay, ano ba yung mga rights, mga basic rights ng ating PDL? Sabi dito, to receive an authorized compensation for any work or institutional assignment he or she performs. So, karapatan niya yan. Karapatan niya yan na kumita doon sa loob. No? Karapatan niya yan. Parang nangyayari, meron yata silang tinatawag na trust fund. Diba? Meron yan sa manual. Tinatawag na trust fund. Wherein, kapag ka nagtrabaho sila, dapat kumita sila. Dapat ibigay sa kanila. Okay? Pagkakaalam ko, no, nilalagay dito sa trust fund ay yung kalahati. At yung kalahati ay binibigay sa kanila. Okay? Ganon ang patakaran nila doon. Some resources, nagsasabi na parang 1/2 daw. Pero, gawin na lang natin na 100%, no? Kasi may narinig din ako before sa discussion, ang sabi daw doon is parang kalahati, itinatabi sa trust fund, tapos kalahati, pinapanggastos nila doon. Pero hindi. Ang nakalagay kasi pala sa
no? Let me just correct myself. Yun kasi yung unang pagkakaalam ko talaga. Pero ang nakalagay kasi sa manual, 100%, walang 50-50 na nangyayari. So, sundin natin yun. Baka kasi sa totoong buhay yung naisabi narinig ko na explanation. Kasi by the book tayo, 100% ilalagay yan sa trust fund. Pero kasi, pwede naman nila i-withdraw. Pwede nila i-withdraw. Basta meron silang parang, tawag dito, meron silang approval ng superintendent. Pero actually, ang purpose talaga ng pera na kinikita nila yan dyan, para if ever na kailangan may babayaran pa sila, ganun, may mga sinira sila sa loob, nagwasak-wasak sila ng gamit doon, babayaran nila yon, diba? For restitution, may babayaran silang biktima, mga ganyan. So, napupunta lahat yan sa trust fund nila. Okay? At para din naman paglabas niya, may pera siya, 'di ba? Ganun. Kaya yung iba may mga, 'di ba, may mga street food vendor na nagsimula ng kanya nilang negosyo na magganon kasi nga meron silang nakuha after nilang mag-serve ng sentence nila sa loob ng kulungan, 'di ba? Ganyan. So to be credited with time allowances such as GCTA, STAL, TASTM, no? Karapatan niya yan, hindi mo yan basta-basta matatanggal sa kanya. Kaya nga, pag tinanggal yan sa kanya, kailangan may hearing muna. Kasi di ba pag sobrang tigas ng ulo talaga, minsan tinatanggalan ng GCTA, meron siyang certain months na dapat, na hindi siya pwedeng mag-earn ng kanyang GCTA kasi nga sobrang pulit na. So, pag tinanggal to sa kanya, ibig sabihin kailangan pa ng hearing doon. Kasi nga ito ay karapatan niya. Okay? Pag-aaralan natin to sa last part natin. Okay? Ano pa? To send or receive mail matter. Karapatan niya naman yan na mag-send ng mga sulat sa labas at makaka-receive din ng mga sulat sa labas. Pero, meron yung tinatawag na ito, papalawigin natin itong mga ganitong topic sa ating questions ng Macboard. Kasi nga, merong mga discussions dito na pang Macboard siya. Kumbaga parang itanong natin siya sa Macboard tapos i-final coaching natin siya. Ganon. Ha? Ito, kailangan at sila, tawag dito, may karapatan sila yan. Pero pag magpapadala sila ng sulat sa labas, dapat shoulder nila yung bayad. Ganon. Yan. At dapat yung mga dumadating sa kanila na sulat ay dapat dumaan yan sa tinatawag na mail sensor. Sulat na nga lang natin. Mail censorship. Yan. Ano pa? To practice his or her religion or faith. Diba? Hindi mo pwedeng paano yan, sabihan na, ay, hindi ka pwedeng sumamba dito, hindi ka pwedeng magdasal-dasal dito, manalangin dito. Hindi pwedeng ganon. Kasi may karapatan yan siya. Parang naman siya tinanggal na ng karapatang mabuhay kung tinanggalan mo siya ng karapatan na i-practice ang kanyang religion. 'Di ba? Ang tawag diyan yung lumabas sa board exam proselytizing. Yan, sa old curriculum lumabas to Yung parang pinipilit mo siyang mag-switch ng kanyang religion, ng kanyang mga pinapaniwalaan. Dito ka na, parang ganun. Ganun yan siya. To receive authorized visitor, of course. To ventilate his or her grievances through proper channels. Karapatan niya yan. Maglabas ng sama ng loob kung saan man niya gusto maglabas ng sama ng loob. Of course, possible sa mga psychiatrists or psychologists, mga ganyan. To receive pecuniary aid and benefits for injuries or deaths suffered. No? Karapatan niya makatanggap ng mga tulong kapag siya ay may nasaktan o kapag siya ay nasaktan o baka may namatay siya, karapatan niyang makareceive ng tulong. Okay? Ayan yung mga rights sa kanya. Basic rights yan. Ha? Privileges ng PDL. Ito yung mga mga pwedeng matanggal sa kanya anytime basta may mailabag siya may malabag siya na sa loob. Tawag dito, may malabag siya na mga offenses sa loob. Okay? Una dyan, attend or participate in any educational, entertainment, or athletic activity within the OPPF. Pwede siyang tanggalan yan. Pwede siyang hindi na siya muna papasukin, hindi siya papuntahin sa mga entertainment, so wala siyang recreational activities, di ba? Pasok yan sa recreational activities no? Pwede yan tanggalin sa kanya. Pwede rin siyang tanggalan ng privilege na tawag dito, magbasa ng books sa library. Ayan, privilege niya yan, of course. Pwede yan.
privilege na magbasa ng book sa library kung gusto niya mag-aral. Pero nga pag may nilabag nga siya dun sa loob, pwedeng tanggalin sa kanya yan. Ano pa? Privilege din ng isang PDL na mag-participate in civic, religious, and other activities authorized by correction authorities. Ano ba to mga to? Yung parang mga gatherings nila sa loob, tapos merong papasok doon, mag-ano ba? Tawag doon, magmimisa or magpipreach doon sa loob, yan, patanggalan siya. Mamakala ko ba, rights ng PDL yan? Rights ng PDL ang mag-practice ng kanyang religion. Kung gusto niya mag-pray, kung paano siya nagpipray, katulad na lang sa mga Muslim, hindi mo siya pwedeng pagbawalan na ganun siya mag-pray. Yun ang ibig sabihin dyan. Okay? Ano pa? Privilege din ng isang PDL ang makatanggap ng gifts of nominal value and prepared food from visitors, subject to inspection. Pwede yan, privilege yan, makatanggap ng nominal value, maliit lang na pera, ganyan, mapagkain na prepare ng kanyang mga visitor, basta i-inspect yan. Kahit nga daw minsan kahit nga daw pandesal, ginugupit-gupit pa yan eh. Sabi daw, kahit pandesal lang ipapasok sa loob, gugupit-gupit pa yan para makita, baka mamaya may shabu na para sa loob. Ito yung tinanong sa board exam, isang privilege ng PDL, use of telephone. All PDL who demonstrate good behavior shall earn 1 telephone call to an authorized individual every month. Wait lang, ano ba yung nangyari? Yan. So, si PDL, pwede siyang maka-earn ng ilan? Tingnan mo, sabi dito. Not exceeding 5 minutes. Yan. Pwede siyang makakuha ng 5 minutes na call every month. Dati kasi iba eh, no? Sa new na tayo, pampagulo lang yung old eh. So, every month, no? Every month, pwede siyang makakuha ng 5 minutes. Dati kasi parang 90 days yata bago siya makaka-call. Ngayon, every month na, basta maganda yung pag-uugali niya sa loob, meron siyang not exceeding 5 minutes na telephone call. Okay? Siyempre, when making the call, the PDL shall identify himself or herself as a PDL. Dapat pakilala niya. Kasi hindi lang naman, baka mamaya hindi lang naman pamilya niya yung tatawagan niya, di ba? Baka mamaya ibang tao din. Yan. Dito na tayo sa Bucor disciplinary process. Kasi hindi na natin kailangan alamin kung ano ba yung mga violations na pwede nilang makomit sa loob kasi nga pinag-aralan na natin yun sa BJMP. Kasi nga, same lang naman yan sila. Okay? Pag nakagawa sila ng mga ganong klaseng offenses sa loob, ito yung magiging disciplinary process. Okay? Medyo maliit-liit lang siya. Lagyan natin na number. Ito yung una, pangalawa, pangatlo, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan. So, i-zoom ko lang ha, kung baka medyo maliit sa'yo. Una, syempre, of course, merong report of violation. Wala namang magsisimula ng disciplinary process kung walang nag-report ng violation. Kaya una dyan, pwedeng mag-report sino? Si visitor, si PDL, o kaya si correction officer. Okay? Pwede siya mag-report ng violation yan. After makuha ang tawag dito, ang report of violation, si camp commander magsisimula na siya ng initial investigation within 72 hours. No? Si camp commander, mag-initial investigation siya within 72 hours at dapat mag-submit siya ng report kanino? Kay superintendent. Okay? Isasubmit niya ang kanyang report ha. At pag-submit niya ng kanyang report, of course, notification. Kailangan formally notified si PDL sa kanyang mga charges. Kasi kailangan, karapatan niya yan na malaman kung ano ang inirereklamo sa kanya. Hindi lang kayo basta-basta investiga tayo ng investiga kasi merong nagreklamo. Kailangan alam niya din kung ano yung nirereklamo sa kanya kung bakit siya nirereklamo. Okay? So, kailangan i-notify yan dyan. So, since si camp commander ay nag-report na kay superintendent ng initial investigation ni camp commander, si camp commander sa kabila, sa BJMP, siya si desk officer.
At si superintendent dito sa Bucor ay si warden. Ha? Baka malito eh. Hindi kasi talaga natin siya pwedeng pagdugtungin ngayon eh. Pang mock board talaga siya, pang final coaching. Okay? Superintendent, kapag ka minor or baseless ang reklamo, i-dismiss niya yan. No? I-dismiss niya yan. Katulad lang doon, pagka naman less grave or grave, i-elevate niya yan kanino? Kay Board of Discipline. Yun ang una mong tandaan ha. Sa Bucor, Board of Discipline. Kay BJMP, Disciplinary Board. Okay? Disciplinary Board. Yan. Parang mas malala sa kanya, di ba? Mas matindi yung tawag, Board of Discipline. Di ba? Kaya Bucor. Yan. Okay. Next niyan, Intelligence and Investigation Section, of course, since i-elevate nga ito sa BOD or sa Bureau of sa Board of Discipline, syempre magkakandak ng Intelligence and Investigation. Ang IIS or Intelligence and Investigation Section. Magkakandak sila ng further investigation para mag-recommend kay superintendent. Diba? Kung ano ang gagawin. No? So, pag magre-recommend sila kay superintendent at magkakaroon yan, syempre, ng summary hearing. No? Yung summary hearing, si Board of Discipline to will ask if guilty or not guilty si PDL. If dininay ni PDL ang charge sa kanya, pwede siyang mag-present ng evidence. Okay? Next niyan, si Board of Discipline, after termination of case, they must decide within 5 working days. Okay? Decision or penalty subject for review and approval of superintendent. Kasi meron din namang inutusan kasi si superintendent si IIS nga. Inutusan niya rin niya na mag-imbestiga. Kasi nga, ayan i-elevate na nila sa Board of Discipline sa Board of Discipline, hindi naman po pwedeng mag-ano yan sila, tawag dito, mag-ano lang, guilty ka ba o hindi? Di ba? Hindi naman pwedeng ano lang. Kaya kailangan, meron pa ding recommendation nitong IIS na to, nung about sa kanilang investigation. Kasi nga, summary hearing na lang ang gagawin dito. Tatanong ba kung guilty or not guilty siya? Tapos, pagpapresent ka ng evidence mo, mga witness mo, para mapatunayan na hindi ka talaga nagkasala sa loob. Diba? Next niyan, si Board of Discipline, ito pa ang kailangan mo tandaan. After termination of case, they must decide within 5 working days. Si disciplinary board kasi doon sa kabila, 48 hours. Dito, kay Board of Discipline, within 5 working days. Ibig sabihin ng working days, excluding holidays and weekends. No? Excluding holidays and weekends, ang 5 working days. Okay? And of course, magkakaroon na ng desisyon or kung ano ba ang ipapataw na penalty kay PDL kung nagkasala ba talaga siya. Diba? Kasi ang desisyon, hindi naman porket desisyon yan, talagang guilty na siya. Possible ang desisyon ay not guilty siya. Diba? Pero kung guilty siya, penalty ang bibigay sa kanya kung ano man yung mga kailangan na ibigay sa kanyang penalty. Mga tatanggalin sa kanya. Diba? Pero ito, subject for review and approval pa to, ni superintendent. Ito na, review or appeal. PDL may appeal the decision to Director General. Kasi ang sabi, nung una, ang unang napag-aralan ko dito, ang sabi daw, ang desisyon ni superintendent ay final and executory. So, based on my research, sa BJMP pala nag-work yun. Si jail warden, ang desisyon niya ay final and executory. Pero pagdating pala dito sa Bucor, ang head ay si Bucor. So, kung merong desisyon si superintendent at hindi nagustuhan ni PDL, pwede pa rin siyang umapila. Kanino siya aapila? Kay Director General within 15 days from receipt of decision. Especially, sa forfeiture of GCTA. Paano kung yung desisyon sa kanya tatanggalan ka namin ng GCTA? Di ba nga yung GCTA rights yan ng PDL? So, bakit mo siya tatanggalin? So, kailangan talaga yan ng hearing pa. Kailangan pang pag-usapan pa yan. Kailangan pang imbestigahan yan ni Director General kasi hindi basta-basta ang GCTA.
Kasi nga ang daming araw niyan, na matatanggal dapat sa sentensya ng isang PDL tapos tatanggalin mo sa kanya. Kaya talagang ipaglalaban niya 'yan. Gano'n. Gano'n ha, gano'n ang disciplinary process. Alamin mo lang kung ano ang nagiging proseso at kung ilang araw. Ang mahalaga dito yung oras, araw at kanino, 'no? Tingnan mo nga, ulitin natin, mabilis lang. 'Pag may nag-report ng violation, si Camp Commander within 72 hours, magkakandak siya ng initial investigation. And of course, kailangan niyang i-notify ang PDL at si Superintendent pagkatanggap niya ng report ng initial investigation ni Camp Commander, magdedesisyon siya dyan. Kung minor or baseless, i-dismiss niya. Kapag less grave or grave, elevate niya yan kay BOD. Pero uutusan din ni Superintendent si IIS para mag-conduct ng further investigation na i-recommend kay Superintendent. And of course, ang ating Board of Discipline, dahil nga in-elevate sa kanila ang kaso, ang violation or ang reklamo, magkakandak sila ng summary hearing. Tatanungin nila, not guilty or guilty ka ba? Kapag dininay niya yung charge, talagang allowed siya na mag-present ng kanyang mga ebidensya at witnesses. Pero pag sinabi niyang guilty siya, of course, decision na. Ganun ang mangyayari. Pero si Board of Discipline, after termination ng case, after ng summary hearing, within 5 working days, dapat nag-desisyon na sila. 5 working days. Ang decision or penalty subject for approval and tawag dito, subject for review and approval of superintendent. Dito si superintendent, final and executory na ba? Hindi pa. Pwede pa siyang i-apila niya yan. Pwedeng umapila si PDL sa desisyon ni superintendent, kanino? Kay Director General within 15 days from receipt of decision. Especially kapag tatanggalan siya ng GCTA. Sino ba yung mga Board of Discipline? Sinama na rin natin dito para hindi na magkanda dito. Ang chairperson nila ay si Camp Commander, ang vice chair nila ay si Deputy Camp Commander, at secretary ay ayan, si BOD Administrative Staff. Ayan. Hindi mo masyadong mahalaga, basta alam mo may Board of Discipline. Ito na ang procedure sa release. Noong una, I'm under the impression, ang procedure ng release sa BJMP is the same sa procedure ng release sa Bucor. Pero, based on my research, inalam ko siya, magkaiba pala siya. So, ito yung sinulat ko. So, ayun, meron tayong, wait lang, wala to, kulang. Meron tayong 7 steps. Yan. Una, si inmate document and record section or Reformation and Statistics Office prepares a list of PDLs whose sentences are about to expire. The list is based on the expected date of release calculated after applying all GCTA. Kumbaga parang sa sobrang dami nila doon at sa sobrang tataas ng kanilang mga sentensya, meron pala silang ganitong section. Meron palang IDRS na tinatawag at meron din palang tinatawag na Reformation and Statistics Office. Sila pala yung nagbabantay nung kung meron na bang mga sentensya na mag-expire na, yung matatapos na, no? At yung listahan na yan, nakabase yan dyan sa may expected date of release nila. Kasama na doon yung GCTA. So, kapag ganyan, meron, di ba, chinek nila doon sa document, sa sistema nila, sa system nila, kung meron na bang mag-expire ang sentensya. Kasi minsan, ang alam lang din ng PDL sa loob, ganitong year siya lalabas. Paano kapag meron pala siyang GCTA, hindi niya na makalkula, di ba? So, etong importante to na alam nila na kung sino na yung mag-expire yung sentensya. And of course, after nyan, processing of carpeta or prison records. I-verify yung sentence at titignan kung may pending pa bang kaso. Kasi kailangan, verified yung sentence na ganito lang pala yung kailangan niyang sentensya, ika-calculate lahat ng GCTA, yung mga points na kanya, mga credits na ibabawas sa exact sentence niya. Diba? Dito na ginagawa yun kapag pinoproseso na yung kanyang karpeta. Okay. Next niyan, si Inmate Release Board. Magkakaroon sila or magkakandak sila ng deliberation, CIRB.
Inmate Release Board. Magkakandak sila ng deliberation. They will meet to review the recommendation for release. They ensure that all administrative requirements such as behavioral reports and time served computations are in order. Okay? Deliberation lang naman ang ginagawa din natin dito, making sure na lahat ng administrative requirements, lahat ng mga reports, lahat ng computation ay tama. Next, approval of the release na. Sino ba ang pwedeng mag-approve? Si Director General or minsan si Superintendent if allowed siya. Okay? Pero ang authority talaga dyan na mag-a-approve ng release walang iba kundi si Director General. At kailangan niyang pirmahan ang memorandum for release or discharge order. Okay? Next yan, ito na yung pre-release identification and verification. Pre-release, bago siya i-release ng tuluyan. Approve na nga ang kanyang paglabas, pero kailangan niya pa rin dumaan sa pre-release identification and verification. Bakit? Kailangan, di ba? Ano ba sabi natin? Kailangan na properly identified ang ilalabas sa kulungan. So, kailangan fingerprint comparison, di ba? Kinuhanan siya ng fingerprint bago siya ipasok. So, dapat, paglabas niya, mag-match yung fingerprint na kinuha sa kanya during booking procedure. Ba? Titingnan din yung mga physical marks kasi nga, di ba, kailangan yan. Dapat mga marka-marka sa katawan mo, pareha lang. Next. Dadaan na siya sa final administrative clearances. No? Babalik na sa kanya yung mga gamit na kinuha sa kanya if ever na hindi na ibalik sa pamilya. At dito na din, i-issuehan na rin siya dito ng pinakamahalagang Certificate of Discharge. Ito naman, malabas na, no? Reintegration na sa society, post-release procedures na, gratuity, depending on budget. Minsan, paglabas nila, binibigyan sila ng binibigyan sila ng small amount para pamasahe, pang-uwi, ganyan, pangkain. Diba? Depende sa budget ng Bucor. And of course, notification, kapag foreign nationals ang nakalabas, ino-notify si Bureau of Immigration. Ha? Kapag ka naman local PDS o talagang Pilipino, i-notify si LGU and PPA para sa kanyang aftercare program. Gets? Nagets? Okay, madali lang, no? Ulitin natin ng mabilisan lang, kapatid. Una yan, si IDRS or Inmate Document and Record Section or Reformation and Statistics Office. Ipe-prepare nila ang listahan ng PDL na mag-e-expire na ang kanilang sentensya. Okay, may listahan na sila ng mga lalabas na kasi nga expired na kasama ng GCTA. So, ipaprocess na ang karpeta or prison record. I-verify yung sentensya niya kung talaga bang ganito yung sentensya niya. At i-clear kung meron ba, i-check pa kung may mga pending cases. Kasi kung may pending cases, hindi na siya magpo-proceed dito. Okay? Hindi muna siya papalabasin. Kailangan muna niyang ma-litis doon sa kanyang pending na kaso. Next one, inmate release board deliberation. Magde-deliberate lang sila dyan para doon na i-deliberate nila yung recommendation ng release. Na i-make sure nila na lahat ng administrative requirements ay pasado. Then, approval of the release, kapag okay na ang lahat, authority na mag-approve authorized na mag-approve si Director General at kailangan pirmahan niya ang memorandum for release or discharge order. And of course, dadaan na siya sa pre-release identification and verification. Papayagan na nga siya, pasado na nga siya, expire na nga ang sentence niya, pero dadaan pa rin siya sa pre-release and release identification and verification para ma-make sure na siya mismo ang taong yun, no? Properly identified siya. Fingerprint comparison at yung physical marks. And finally, dadaan na siya sa final administrative clearances. Babalik na sa kanya ang kanyang mga property kung meron man. Kasama na rin pala dito yung trust fund niya. Bibigay na yan sa kanya dapat dito. No? Issuance of certificate of discharge, no? Yan. Kailangan mabigay yan sa kanya. And post-release procedures. Ito na yung reintegration niya sa community. Gratuity ang tawag doon sa pagbibigay ng konting pera sa PDL na lumabas. Depende kung may budget nga.
And notification, of course, pagka foreign nationals, kailangan i-notify ang Bureau of Immigration na na-release na ang isang foreign national na nakulong dito sa Pilipinas. And kapag ka local PDL or Filipino na PDL ang nakalaya na, CLGU or PPA ang kailangan i-notify para sa kanyang aftercare program na pag-uusapan natin sa day 3. Okay? Tindihan ha? Yan lang yon. Okay.